Isa pong mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. At ganoon din po, aking pong pinapasalamatan itong mga subscribers na bago lang na nag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat po at itinataas ko po ang aking mga kamay. Sana po ay pagpalain na kayo sa lalong madaling panahon. Ayan, at praise the Lord. Okay. Ang topic po natin ngayon dito ay bilang na ang mga araw nitong mga membro ng Kangaroo Court na ito. Bakit ko nasabing bilang na ang araw nitong mga buwaka ng inanto? Kasi pag hindi nila ibinalik yung mga ninakaw nilang pira ng bayan, ako ang magsasite in contempt sa mga animal na ito. Di ba? Tayo mga Pilipino, tayo mga taong bayan ang magsasite in contempt dito sa kanila. Mamaya po at malalaman po ninyo kung ano pong gagawin natin dito. Para, bakit kayo lang ba ang may karapatang mag-cite in contempt? Kami rin na mga Pilipino, mga taong bayan ang magkukontempt sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pa lang ay saulin nyo na yung mga kinulimbat yung mga pirang yan para may maitulong tayo dito sa ating mga kababayan na talaga namang wala nang makain. Magpapasko itong mga ito. Baka nga ultimong kanin, walang maisaing itong mga ito. Baka ultimong bigas, walang maisaing itong mga ito. Kaya po ganun na lang po ang paulit-ulit ko sinasabi ito dahil nga po naranasan ko nga mismo eh. Talaga pong napakahirap ang maging mahirap. Ako mismo kasi ang nakaranas niyan. Nagpasko, nagbagong taon, ni ultimong kanin wala kami. Di ba? Kaya kung gusto niyo pang mabuhay, isauli nyo yung mga kinulimbat yung pira at para maihabol pa natin dito na mabigyan itong mga mahihirap ng nating kababayan ng kahit pangsaing man lang ngayong darating na pakso. Or else, as I said, I will move to all corrupt politician in that Kangaroo Court to cite in contempt. Matakot. Kayo, puro lang kayo pa, maging din sa Senado eh. Puro ang panakot, cite in contempt. Ako, pag nag-cite in contempt, hindi lang kayo matatakot, manginginig pa kayo. Dahil dito ko kayo ikukulong sa basement ng building ko. Na kung saan, siguro mayroon yata akong alagang mga kwan dito. Kulang-kulang 100 na mga oversize na mga buaya dito. So pasalamat kayo kung halimbawa nagkataon na pagka ikinulong ko kayo rito ay mga busog ito. Kasi kung gutom ito, nako, para lang kumakain ng chicharon nitong mga buaya ko rito. Siguro, pagka kinagat kayo nitong mga buaya ko rito, magaragomo ang mga buto-buto ninyo. Di ba? Siguro, ay hindi natin malaman kung ano ang tunog ng inyong mga buto-buto pagka dinurog na kayo nitong mga buaya ang alaga ko. Kaya wag nyo akong pipilitin, wag nyo akong gagalitin na pag ako ang nag-move na for citing contempt sa inyo. Tiyak, ikukulong ko kayo rito. Kayo, nananakot kayo dyan sa Kangaroo Court ninyo na citing contempt. Ipapakulong namin kayo dyan sa baba. Eh, sino bang matatakot dyan? Wala namang buaya. Dito, manginginig pa kayo. Kaya kung ako sa inyo, ibalik nyo na. Kaya nga, bilang na ang araw ninyo, mga kawatang kayo. Dahil pagka dineklara ko na in behalf of the Filipino people, I move to cite in contempt to all the members of this Kangaroo Court. I so move, Your Honor.
Di ba? Manginig kayo, putang na nyo. Ulol kayo. Okay. Ikulong. Kung mayroong kayong dapat ikulong, yan sina Franz Castro. Si Brusas. At lalo na si Raul Manuel na hindi mo maintindihan kung anong itsura niyan. Yan ang dapat nyong kinukulong. At hindi yung mga taong tinanong lang kayo na mga buwa ka ng ina nyo kung totoo ba yung ganong ginastos ninyo. Ayan, pinakulong nyo na. Yan dapat ang kinukulong ninyo dyan. Ito, isa pa. Ang isa pa dyan sa Senado naman. Puntahan natin. Hindi ba't mga buwa ka ng ina nyo dyan, hindi ba't dapat si Risa Hontiveros ang imbestigahan ninyo at siya ang ikulong ninyo? Instead na dito, ito pala, sabihin ko na sa inyo, yan pala, ayon dito kay Maharlika, kinausap na raw pala ni Lisa yan, dyan sa Amerika, na talagang idiin itong si Kibuloy. Ano yung sinabi ko last video ko? Kung ito ay totoong ginawa niya yung ibinibintang ni Risa, then so be it. Harapin niya yung dapat niyang harapin. At tanggapin niya yung parusang dapat sa kanya sa ayon doon sa nagawa niya. Pero, pag hindi napatunayan ni Risa na ito, mayroon na akong follower dyan na nag-offer na marami daw silang tanim na sili. Magpapadeliver ako dito ng sili, didikdikin ko yan, at isasalaksak ko yan sa bilat nito. Buwaka ng inan to. Ang galing yung manira ng mga buwaka na inyo. Pero kayo mismo, ang mga kawatan. Ang imbestigahan mo, sarili mo, Risa Hontiveros, dyan sa kinulimbat mong PhilHealth na yan. Imbestigahan mo yung sarili mo. Oh, ngayon, isa pa. Itong nasa kangaroo naman, sa kangaroo court nito, nung matunugan ninyo na palalayain ng Korte Suprema itong dalawang si Eric at saka itong si Loren, abay inunahan nyo, gumawa kayo ng resolution na para palayain for humanitarian reason daw. Talagang mga kwan talaga kayo eh. Wala na kayong matinong ginawa dyan ng mga putang mga kwan kayo. Mga kanggaro kayo. Talagang kanggaro kayo, mga animal kayo, mga bobo. Sabi ko nga sa inyo eh, pag hindi kayo tamaliwa doon sa sinasabi kong isurrender nyo yung mga ninakaw ninyo, magpapatayan tayo, sinasabi ko sa inyo. Magpapatayan tayo. Dahil unang-una, maliwanag na ninakaw ninyo ang pirang yan. Nasaan yung 2 billion na ilang araw na lang matapos na itong taon ng 2023, sa inyo dinala yung 2 billion. Nagtatanong ako, sagutin niyo niya ng yes or no. Buwa ka rin, hindi yung kayo lang ang birada ng birada, hindi ninyo pinapasagot yung tinatanong niyo mga buwa ka ng ninyo, mga kanggaro kayo. Ngayon, tanongin niyo itong tinatanong ko, nasaan yung natitirang 2 billion? Buwisit kayo. Bakit ko sinabing bilang na ang araw ninyo? Talagang bilang na. Bilang na. At pag nagkataon pa, pag kaminalas kayo, once na tinake over ito, hindi ko alam kung sino mag-take over, wala akong sinasabi rito na may mag-take over. Baka i-take over kayo itong mga alaga akong mga buhaya dito. Wala akong pinapangalanan dito na mag-take over. Once na tinake over ito, at kinubkob yung Kongreso at saka Senado, at nilagay ako bilang tagapagpatupad ng batas,
puputulan ko kayo lahat ng liig. Tandaan ninyo yan. Ha! Bilang na ang araw ninyo. Kung matutuloy man ito, ipagdasal ninyo na huwag ako ang i-appoint nung magti-take over dyan. Maniwala kayo sa akin. Pero palagay ko, hindi ko naman kayo piputulan ng liig. Kalahati lang ng ngalangalan ninyo. Lalaslasin ko lang yung kalahati ng ngalangalan nyo. Tapos, ihulog ko kayo rito sa basement ko. Na nakaabang na, gugutumin ko itong mga buhaya ko rito. Tapos, saka ko kayo isa-isang ihulog dito sa basement ko. Para sa ganon, ay magpipista naman, masaya ang Pasko nitong aking mga buhaya nito. Ha! Bilang na ang araw ninyo. Maniwala kayo sa akin. Kasi, yung kabubuhan ng marami sa inyo. Kabubuhan ng amo ninyo. O siya nga pala, at gusto ko lang komentuhan pala yung, baka malimutan ko. Yung may nag-comment po dyan, sino raw ba yung amo ko at magkano raw ang ibinabayad sa akin? Ang galing na tanong, ano? Ang galing niyo nag-comment eh. For your information, kung hindi ka ba naman tanga, panoorin mo yung mga ibang video ko dyan. Dito, kung mayroon mang kinikita rito, dahil kakaunti lang naman ang views ko, kung mayroon mang kita kakaunti, hindi ko nga napapakinabangan pa ito, hindi ko, hinahayaan ko yan, na nandyan sa bangko, kung mayroon man. Hindi ako interesado dito sa kinikita ko rito, gonggong. Aanin ko ang pira, di ba sinasabi ko? Kahit kailan hindi ko na kailangan ng pira. At sasabihin mo kung sinong amo ko, at ang tinutukoy mo si President Duterte. Wala akong amo. Okay? Kaya malaya ako kahit sino sa kanila tirahin ko kung mali. Buka. Isa ka rin ba bubo? Dapat yan, pumunta ka na, magpaampon ka na doon kay Robaldas. Para sa ganun, magsama-sama na kayo mga bubo. Di ba, nakukan yan? Napapanood yung mga video ko? Hindi ko na kailangan ng pira. Hindi ko kinukuha yung mayroon din naman mayroon din namang revenue ako rito sa YouTube dito, pero hindi kasi yan ang purpose ko na gumagawa ako ng content para kumita ako. No way. Kaya nga ipinapakita ko dito sa lahat ng mga nakakapanood sa akin na mayroon akong salita. Hindi ko kailangan ng kita rito. Bagamat mayroon naman, kaya lang hindi ko wini-withdraw. Hindi nga ako nagsasabint ng bangko sa ng bank account sa YouTube eh. Gunggong ka. Wala akong amo dito. Tapos tutukuyin mo pa si President Duterte na amo ko. Walang pira yan si President Duterte. Baka mabibigla ako kung sabihin kong ako pang nagbibigay dyan. Gunggong ka. At yun na nga, kung bakit ako nakapagsalita na bilang na itong mga araw nitong mga kanggaro na ito. Marami na nag-aalboroto. Hindi ko sabi ko, hindi ako magbabanggit dito. Pero, plansado na. Konting pagkakamali lang, nasa tiyempo lang ito. Wala na pag hindi nagkaigit-igit yung mga kanggaro na yan, saka tatakbo. Tingnan mo. Iniisip ko na nga ngayon parang gusto ko na actually magpapa-order na nga ako bukas na yung heavy duty na grinder. Heavy duty na grinder na ang papa-order ko bukas. At pag nagkataon, kung natatandaan ninyo, na ang sinasabi ko rito, babalatan ko mula ulo hanggang paa, hanggang talampakan. Pero parang kunyata yon, parang hindi pa yata sapat yon. Dito sa mga pagpapahirap itong mga kanggaro na ito, sa mga mahihirap kong kababayan, hindi pa sapat yan. Hindi sapat yun. O unti-unti kong grinderin. Isa lang sa grinder. Uunahin ko siguro yung daliri sa paa.
or either sa kamay. Ayan, mga kamay, gagrinder ko yan. Para ma-realize ninyo na mga buwaka ng ina ninyo kung papaano nyo pahirapan itong mga kababayan ko. Ha? Wala akong sisinuhin sa inyo. Kaya maging nag-comment na yan, panoorin mo kasi yung kabuuan ng mga video ko dyan, lalo na yung mga uploaded video ko, para hindi ka nagiging tanga. Para may background ka lang kung sino ba talaga ako. Ganun lang. Uulitin ko, wala akong amo. Wala rin akong ini-endorso rito. Kasi nadala na ako. Ini-endorso ko itong animal na Andres Desaya na ito. Anong nangyari sa bansa natin? Pagkatapos kong in-endorso at pagkagastusan ko ng milyon-milyon, ito pa, pakinggan mo, ikaw na nag-comment kang ulol ka. Pagkatapos kong gumastos ng milyon-milyon dito sa Andres Desayang ito na sinuportahan ko, na sa pag-aakala ko na mapapagaan niya ang buhay nitong mga mahihirap kong kababayan, ay ito, lalo pa nilang pinapatay itong mga kababayan ko. Ngayon alam mo na gumastos ako ng milyon-milyon dito sa presidente mo, na Andres Desaya. Gonggong ka. At kaya ko pa rin gumastos, ayoko na lang magsalita rito. Kung gugustuhin ko lang, di bukas na bukas din eh. Sige lang. Ayoko muna magkon dito, salita, dahil niluluto ko pa. Pinakailangan gastusan ko ito, gagastusan ko ito. Para lang may pakita sa buong mundo na mayroon din pala akong kapangyarihan na mag-cite in contempt dito sa mga animal na mga kanggaro ito. Pira-pira ang labanan? O di sige. Sa ibang paraan ko gagamitin tong pira ko. Kayo, ang paraan ng paggamit nyo ng pira ng mga buwakan ninyo para doon. Mangabit kayo ng mangabit. Di ba sinasabi ko, bumibili na kayo ng yung mga babaeng dyan, politiko, bumibili ng uten. Kayong mga lalaki, bumibili din bilat. Sa pira ng bayan yan. Kaya ang dami nating mga mahihirap na kababayan dahil sa mga bisyo ninyo, mga animal kayo. Buwak ka ng anak nyo. Tapos ngayon, yan mo, darating din tayo. Kaya sinasabi ko pa ulit-ulit ko sinasabi, bilang na ang araw ninyo. Pag ito ay natuloy, makikita ninyo kung paano kung grinderin ang buong bungo nito. At doon nyo na rin makikita na itong mga daliri kayo nito, kung paanong pumiga yan ng ulo ng mga kawatan. Malapit na. Buwakan na ninyo. Pag hindi umatras, pag hindi nagbago ang isip nitong mga kausap ko, ngayon pa lang magtirik na kayo ng kandila at humingi na kayo ng tawad sa ating Panginoon, baka sakaling tanggapin pa kayo sa kanyang kaharian. Dahil pag hindi na kayo tinanggap sa kaharian ng ating Panginoon, siguraduhin ko, maging kay San Pedro, hindi kayo tatanggapin. Dahil sa kasamaang ginawa ninyo. Lalo na sa pagpapahirap dito sa mga kababayan ko, mahihirap na nga, lalo nyo pang pinapahirapan. Nakakagalit lang yung bang tipong parang Diyos kayo dyan. Maging sa Senado di ba? Napapansin ninyo?
Sa Senado, antimano may isang senador dyan na isa ring, ito maagang mabubulok ito kagaya ni Manny Pacquiao, na masyadong pasikat, masyadong ipal, maagang mabubulok to. Walang ibang bukang bibig, cite in contempt, ipakukulong namin kayo dyan sa baba. Parang mga kwento. Sabi ko nga sa inyo, mahuli ko lang kayo, gagrinderin ko yung mga ulo ninyo. Palalabasin ko yung taho dyan sa tok-tok ninyo. Puro ganyan ang mapapakinggan yan, babastos ninyo. Kaya sino pa ang re-respeto sa inyo? Lahat ng mga mamayan, hindi nyo napapansin. Minumura kayo ng mga netizen, hindi nyo alam. Ito pa. Bakit ko sinabi na bilang na ang araw ninyo? Kasi, dahil doon sa gusto ni Romualdez na baguhin ang konstitusyon. Diba? Napanood din nyo yan. Kaya nga, yung babaguhin nila ang konstitusyon, kaya nga magkakaroon ng charter change. Yon. Tsa-tsa. Ngayon, gagawa sila ng ganon, papaltan nila ang batas at ang ilalagay daw nila para mapalawig ang termino nito, mga kanggaro na yan. Instead na 3 taon, gagawin daw 5 years. At lahat ng batas na yan, gagawin nila na libre na silang makapagnakaw. Dito sa charter change na itong sinusulong nitong si Romualdez na ito. Yan ang babantayan natin mga kababayan at hindi natin papayagan yan. At tiyak, kung ngayon nga di ba, na may batas na ipakita dapat yung mga ginastos sila, hindi nila ginagawa. How much more pagka pinalitan nila itong saligang batas natin? Di lahat yan pabor sa kanila. Diyan pumapasok yung sinasabi ko na bilang na ang araw nitong mga ito dahil kumbaga sa manok, sa sabungan, gigil na yung panabong mong manok. Gigirahin na yung kalaban niya. Ganon. Talagang gigil na magsalpo ka na ito. Sa sobrang galit dito sa mga animal na mga kanggaro na ito. Sige. Tingnan natin. Dahil dito, kung ano man yung kailangan nila, sinabi ko na sa kanila, kung magkano man ang kailangan ninyo, ibibigay ko. Basta sa panahon na nakubkob ninyo yan, ibigay nyo muna sa akin ang pamamahala kahit 1 linggo lang. Dahil pag nangyari yun, 1 linggo lang naman yan. Papipilahin ko lahat yan. O di kaya ikulong ko rin yan dyan sa building nila. Papipilahin ko, isa-isahin kong tatagpasin ng mga kanito. Gigilitan ko ng liig itong mga ito. Parang manok. Buisit kayo Nakakapanggigil kayo. Kaya ganito na lang ang galit ng tao sa inyo. Yung bang tipong ang sarap-sarap nyong gilitan ng liig. Ganun na yung isip ngayon ng tao sa mga ginagawa nyo yan. Lalo na itong mga mahihirap nating kababayan. Baka hindi nyo alam. Oras na nangyari yan. Sasabay na yan. Yung mga mahihirap nating kababayan. Sasabay na yan. Baka
Hindi lang kayo hubaran ng mga yan. Baka sila ang gaganap. Baka sila ang gagawa ng sinasabi kong magmula ulo hanggang talampakan, baka balatan kayo niya mga yan. Kaya hindi nyo alam ang galit ng mga tao. Ang taong gutom na, wala nang matinong pag-iisip yan. Tandaan ninyo yan. Dahil ako naranasan ko yan. Nung gutom na gutom ako, wala akong makain. Bagamat hindi ako nag-isip na magnakaw, kundi ang inisip ko lang noon, sobra ang galit ko doon sa mga namamahala sa gobyerno nung araw na hindi man lang nila matulungan yung kagaya kong wala talagang makain nung time na yon. Ganun ang galit ko. Ngayon, nagagalit ako. Hindi na para pa sa sarili ko, kundi para dito sa mga kababayan kong wala nang makain, na kung saan ay ramdam na ramdam ko yung kanilang paghihirap. At dahil naman dyan sa mga pinaggagawa ninyo, kaya nagkakagutom-gutom na itong mga kababayan kong ito. Yun ang nararamdaman ko. Ay humanda kayo. Ay siguro pag itong mga kwan ito, nangyari yun at nahuli kayo, natalian kayo, yung siguro pitik, sila lang, tig-isang pitik lang siguro dyan sa ilong ninyo, baka patay na kayo. Sa dami itong mga nairapan natin kababayan. O ako ngayon taga-bando. O wag nyo lang pitikin. Sabihin kong ganyan. Kunin nyo na lahat ng mga kwan, lahat ng mga sawa dito sa Pilipinas, sa kagubatan natin, lahat ng mga bayawak sa kagubatan natin, lahat ng buaya dito sa mga kung saan dyan, ipunin nyo ng lahat at titiyakin ko, mabubusog dito mga ito. Kasi nakakabwisit kayo. Buha ka ng ina nyo. Aywan ko kung sino itong gonggong na papatol dito kay Risa Hontiveros. Yung magsasabi niya ganyan na, para sabihin ko sa inyo, sabi ko nga wala akong kinakampihan dito. Kaya lang ang sinasabi ko sa iyo, Hontiveros ka. Na virus ka talaga. Dahil unang-una, anong kredibilidad mo na maggaganyan ka, magsasalita ka tungkol kay Kibuloy, samantalang ikaw mismo ay kawatan. May kredibilidad pa ba yan mga ganyang klaseng tao? Isauli mo muna yung kinawat mo sa PhilHealth. Saka kung maggaganyan ka, kala mo na pakalinis kayo, mga animal kayo. Tingnan mo nga yung billboard mo, diyan sa EDSA. Saan galing yung pira na yan? Pira mo yan? Buha ka ng ina mo. Pero hindi ako masyadong kwan dito. Dahil babae itong animal na ito eh. Kaya hindi ko siguro tututukan ito. Pero masabi ko lang, yung papatol dyan sa mga senador din dyan, dito sa press conference na si Lisa Hontiveros na ito, gago na lang. Alam niyo kung bakit? Mag-aaksaya lang kayo ng oras sa mga buwakan ng ina nyo. Ay kung isinampan ninyo sa korte yan, kung mayroong nilabag si Kibuloy, ay di panagutan niya. Ngayon, yung nag-comment na kung sino raw yung amo ko, ito, maririnig mo na itong gunggong ka na wala akong sinisino rito. Gunggong ka, kung ano yung tama at wala pa namang napapatunayan, magkukomento lang ako. Pero hindi ibig sabihin, kinakampihan ko na si Kibuloy. Ang sa akin lang naman, mayroon tayong batas at dapat yung korte na ang maghusga, hindi dyan sa Senado. Maging dyan sa Kongreso. Wala nang pwedeng maniwala sa inyo. Lahat kayo dyan, mga kanggaro. Nakakapangilabot lang tingnan yung mga taong nandyan eh. Dyan, di ba dyan sa Kongreso? Nandyan magsasalita itong si Gonzales na kumawat ng 66 million. Nasaan ang kapal naman pagmumukha niyan? Itong si Alvarez, ay si Suarez, na 56 million, pero taas noo pa na nagsasalita dyan, akala mo napakalinis.
Pero nakademanda pala yan sa ombudsman. Oh, yang si Abante. 'Di ba kasasabi lang yan ni Loren Badoy na isa pala yan sa nagpoprotekta, isa pala yan kadler ng mga terorista. Oh, yan si Paduano. Di ba't ang grupo niyan ay kriminal, mga kanyan, mga kriminal ang mga kanyan, yung Alex Bungkaya Brigades. Ang kinaaniban yan. Dapat ito ang mga kinukulong. Kasama na yan, sina Castro na yan. Lahat ng mga NPA dyan at mga kadler ng NPA at mga terorista na yan, dapat yan ang kinukulong ninyo. Hindi yung magkulong kayo ng tao na tumutulong sa gobyerno. Ang kapal ng pagmamukha ninyo, hindi nyo naisip na yung mga yan, kinumbinsi ng gobyerno na para sumuko sila at makipagtulungan sa gobyerno. Ngayon, sumuko sila na bukal sa puso nila at saka gustuhan nila na magpa-under dito sa batas ng gobyerno natin at susunod sila sa lahat ng mga dapat na gawin sa gobyerno. Sumusunod sila lahat. Tumutulong pa nga sila. Tapos kayo yung tumutulong sa gobyerno, yun ang ikukulong ninyo. Ay bakit yung mga NPA dyan, ng mga terorista na yan, hindi niyo ikulong yan? Tapos ikaw, Romualdez, ang sarap pa ng yakap mo kay Franz. Di ba nandiyan naman, hindi ko kailangan magpakita rito, dami dyan. Ang sarap ng yakap. Pil na pil ni Romualdez yung yakap niya kay Franz Castro. Anong ibig sabihin yan? Nakipag-alyansa na. Dapat ito ang ikulong Si Romualdez, dapat niya ang ikulong ninyo. Yan. Yan ang imbestigahan ninyo, nakikipagsabuatan sa terorista. Saka sa mga NPA. Yan ang dapat ikulong nyo. Kung hindi nyo kayang ikulong, dalhin nyo nga dito sa akin, harap nyo nga sa akin yan. Kayong lahat yan, sinasabi ko sa inyo. Kayong mga kanggaro dyan, humarap sa akin. Sige nga. Subukan lang natin para magkaalaman tayo. Pag hindi ko kayo hinataw ng PBC ko, tiyak magkalagas-lagas yung mga postiso ninyong mga animal kayo. Buha ka ng ina nyo. Wala nang matino sa inyo, mga buwisit kayo. Anyway, doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para dito po yung mga susunod pang mga video ko. Para po malaman ninyo, mapanood ninyo kung nakapag-subscribe kayo, tapos pinindot nyo yung notification bell. Pag mayroon po akong upload na video, manonotify kayo at mapapanood nyo na po yung i-upload kong video. Ngayon, pag ito pong mangyayari sa mga darating na araw, linggo o buwan, hindi nyo makikita kung paano ko i-grinder yung mga ulo nitong mga kanggaro na ito. Hindi nyo makikita kung hindi kayo nakapag-subscribe. At hindi nyo pinindot ang notification bell. Kaya lahat po itong mga papanood nyo rito, itamsak-tamsak nyo na po. Thumbs up na rin po. Yan, like. Kahit hindi nyo gusto. Kasi ang exciting dito, yung pagka nangyari, yung sinasabi ko na bilang na ang oras itong mga kanggarong ito, hindi kayo makakabalita, hindi kayo makikita yung aktual kung paano kung gilitan ng mga liig dito mga kanggaro na ito. Maniwala kayo sa akin. Talagang ako mismo, kung papayagan lang ako ng Panginoon at oras na nahuli na itong mga ito, nakulong na sila dyan, wala na silang masusulingan. Yung kalahati lang naman ng ngalangalan nila ang gigilitin ko. Hindi ko nakuha ko na. Mayroon naman akong
takot sa Diyos pa eh. Yung tipong kumakain sila, umiinom sila ng tubig, dito bubulwak yung tubig na ininom nila o di kaya kumakain sila, dito lang bumubulwak yung kanin na kinakain nila. Kasi hindi ko naman lalaslasin lahat. Kalahati lang. Lalaslasin ko lahat yan. Mga liig na mga kanggaro na yan. Maniwala kayo sa akin. Oh, yung mga gusto lang gustong makapanood nung paglaslas ko ng mga liig dito mga kanggaro nito. Yun lang mag-subscribe. Pero kung hindi nyo naman kaya na panoorin kung paano kung laslasin itong mga liig nito, di wag na kayo manood para hindi naman kayo nervisin. Pero para sa akin kasi para napakasarap panoorin o napakasarap gawin. Yung bang tipong magpa-plus sa utak mo, yung napakarami nating kababayan, ang marami na nga namamatay dahil sa gutom di ba? Tapos magpa-plus pa sa utak mo at hawak mo na itong mga kanggaro na ito, hindi ba napakasarap laslasin yung mga liig dito mga ito? Di tabla-tabla lang tayo. Kaya sabi ko nga, naniniwala pa rin ako doon sa panapanahon lang yan. Malay natin. Baka magtagumpay itong ano yan. At naikulong kayong lahat yan. Maniwala kayo. Personal kung gagawin yan. Gagawin ko yan para dito sa mga kababayan ko. Gusto kong maitatak sa kasaysayan ng Pilipinas na nilaslas ko lahat yung mga kanggaro na yan dahil dito sa mga kababayan ko. Yan ang gusto kong maitatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya humanda kayo. Tawagin nyo na lahat yung mga santo. Dahil pag nangyari yon, sisiguraduhin ko, impyerno ang tutunguhin ninyo. Kaya kung ako sa'yo, ulitin ko lang yung kaninang sinabi ko nung una, ibalik nyo na yung pirang mga ninakaw ninyo at itulong nyo na dito sa mga kababayan kong mga wala na makain. Ganun lang kasimple. At paulit-ulit ko sinasabi rito, walang mangyayari sa inyo. Kung nakikita ko ang pag-angat nitong aking mga kababayan na talaga namang tunay na naghihirap. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Ito lang ang gusto ko. Wala na akong ibang gusto. Ang makita ko ang pag-angat nitong mga kababayan ko. Maraming salamat po at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Maraming salamat po.